Habang papalubog ang araw sa likuran ng mga kabundukan ng Malaybalay Bukidnon, si Mang Lando, matagal nang nagtitinda ng karne sa bayan, ay naghahanda upang magsara ng kanyang maliit na tindahan. Binabalot niya ang mga natitirang karne, sinisiguro na maayos ang lahat para sa susunod na araw. Oras na para umuwi, bulong niya sa sarili, puno ng kapaguran ngunit may halong kasiyahan sa isang araw na mabuting nagawa. Nang matapos niyang iligpit ang huling piraso ng karne, napansin niya ang isang kakaibang nilalang sa isang sulok ng tindahan, maliit, matandang mukha, at suot ang lumang damit na tila yari sa mga tuyong dahon. Kawawa naman, mukhang nahihirapan, sabi ni Mang Lando sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang duwende na hirap sa pagbitbit ng isang piraso ng tirang karne. Lumapit siya dahan-dahan, ayaw niyang matakot o magulat ang munting bisita. Magandang gabi, mahinahon niyang bati sa duwende, na agad itong napatingin sa kanya na may halong pagkabigla at pag-iingat. Mukhang kailangan mo ng tulong dyan, kaibigan. Ang duwende, na halatang nag-aalangan sa biglaang atensyon, ay tumugon ng may pag-aatubili. Magandang gabi po. Pasensya na po, hindi ko inaasahan na may iba pang tao dito. Si Mang Lando, na may likas na kabaitan sa lahat ng nilalang, ay ngumiti ng mapayapa. Okay lang yan. Ako si Lando, ang tindero dito. Mukhang mabigat yang dala mo. Nais mo bang bigyan kita ng mas magaan at mas magandang hiwa ng karne kaysa dyan sa tira-tira? Ang duwende, na may pangalan na Alamat, ay tila nabunutan ng tinik sa alok ni Mang Lando. Talaga po, pero ayoko po kayong maabala. Walang abala doon, agad na sabi ni Mang Lando, sabay kuha ng ilang sariwang hiwa mula sa kanyang pwesto. Punta tayo sa likod, mayroon akong maliit na pwesto kung saan pwede tayong mag-usap ng maayos. Habang naglalakad sila patungo sa likod ng tindahan, naramdaman ni Mang Lando ang kakaibang pakiramdam ng pagkakaroon ng ganitong uri ng bisita. Ngayon lang siya nakakita ng duwende sa buong buhay niya, at naisip niya na ito'y isang magandang pagkakataon, upang magbigay ng tulong at matuto ng bagong bagay. Anong pangalan mo kaibigan? Tanong ni Mang Lando habang inihahanda ang mga hiwa ng karne para sa duwende. Ako po si Alamat, sagot ng duwende, habang maingat na inilalagay ang karne sa kanyang munting supot. Salamat po sa inyong kabaitan Mang Lando. Habang hinahanda ni Mang Lando ang karne, naisip niya, marahil ito ang simula ng isang kakaibang pagkakaibigan. Ang gabi ay unti-unting yumayakap sa kanila, at ang mga bituin ay nagsimula ng magpakita. Ang paligid ay napuno ng mga huni ng mga kulaglig, na parang tinatanggap ang bagong ugnayan na nabubuo sa pagitan ng isang tao at isang duwende. Pagkaraan ng kanilang unang pag-uusap, hindi maalis sa isip ni Mang Lando ang kanyang bagong kaibigan. Nagpasya siyang magbigay ng higit pang kabaitan sa pamamagitan ng paghahanda ng isang espesyal na hapunan para kay Alamat. Kailangan mo ng masustansyang pagkain pagkatapos ng mahabang araw, wika ni Mang Lando habang kinukuha niya ang pinakamagandang bahagi ng baka mula sa kanyang freezer. Tumango si Alamat, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkamangha at pasasalamat. Napakabuti mo Mang Lando, hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng kabaitan mula sa isang taong kakakilala ko lamang. Ngumiti si Mang Lando habang inihahanda ang mga sangkap para sa bulalo, isang lutuing Pilipino na mayaman sa sabaw, karne, mais, at gulay. Sa Malaybalay, itinuturing namin ang bawat bisita bilang bahagi ng pamilya. At ngayong gabi, ikaw ay pamilya. Habang nagluluto, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Inilahad ni Mang Lando ang kanyang kasiyahan sa pagluluto at pag-aalaga ng tindahan, habang si Alamat naman ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay sa kagubatan. Marami akong naririnig na kwento tungkol sa mga duwende, ngunit ngayon lang ako nakaharap ng isa, sabi ni Mang Lando habang binabantayan ang palayok na kumukulo. Ano ba ang pinakamahalaga sa inyong kultura? Napakahalaga sa amin ng kalikasan, sagot ni Alamat, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa malalim na paggalang sa kanyang sinilangang lupa. Lahat ng aming ginagawa ay nakaugnay sa pangangalaga at balanse ng kagubatan. Tumango si Mang Lando, iniisip ang kahalagahan ng kalikasan sa kanyang sariling buhay. Iyon ay isang magandang prinsipyo. Dito rin sa amin, maraming umaasa sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Habang lumalalim ang gabi, natapos ding maluto ang bulalo, na may sabaw na pinatamis ng mais at pinasarap ng repolyo at sibuyas. Inihain ni Mang Lando ang mainit na sabaw at malambot na karne sa harap ni Alamat, at sila'y sabay na kumain.
Ang sarap naman nito Mang Lando, puri ni Alamat, habang nilalasap ang bawat kutsara ng sabaw. Ang init ng sabaw ay nakakagaan ng pakiramdam. Masaya akong nagustuhan mo, sagot ni Mang Lando. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan sa pagbibigay ng kaginhawahan sa kanyang bagong kaibigan. Ang pagkain, gaya ng sabi nila, ay mas masarap kapag ibinabahagi. Ang simpleng gabi ng pagkakaibigan na iyon ay nagdulot ng bagong kahulugan sa kanilang dalawa. Para kay Mang Lando, ito ay isang pagkakataon upang muling pahalagahan ang kanyang koneksyon sa mga tao at nilalang ng kanyang komunidad. Para kay Alamat, ito ay isang paalala ng kabutihan na maaaring umiral sa labas ng kanyang kilalang mundo, isang bihirang karanasan ng pagtanggap at pag-unawa. Sa kanilang pag-uusap, ang bawat isa ay nakaramdam ng pagpapalalim ng kanilang pagkakaibigan, isang di inaasahang regalo sa malamig na gabi sa Bukidnon. Matapos ang masarap na hapunan ng bulalo at ang mahabang pag-uusap na lalong nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan, nagpasya si Alamat na gantihan ang kabaitan ni Mang Lando sa isang natatanging paraan. Sa mga huling sandali ng kanilang pagkikita ng gabing iyon, isang di inaasahang regalo ang ibinigay ni Alamat. Mang Lando, nais kong mag-iwan ng isang bagay sa iyo bilang pasasalamat sa iyong pagtanggap at kabutihan, sabi ni Alamat, habang hinahaplos ang maliit niyang bag na puno ng mahiwagang alikabok. Nagtataka si Mang Lando, anong ibig mong sabihin Alamat? Hindi na kailangan, masaya na ako sa ating pagkakaibigan. Ngumiti si Alamat, alam ko ngunit ito ay isang bagay na magpapagaan ng iyong trabaho at magpapalago pa ng iyong negosyo. Ito'y tanda ng aking pasasalamat. Tumayo siya at lumapit sa kutsilyo na ginamit ni Mang Lando sa paghahanda ng kanilang hapunan. Marahang hinawakan ni Alamat ang kutsilyo at nagsabi ng ilang mahiwagang salita na hindi nauunawaan ng sino mang ordinaryong tao. Habang bumubulong si Alamat, ang kutsilyo ay unti-unting lumiwanag, animoy binabalot ng liwanag ng buwan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya at ngumiti, ngayon ang kutsilyong ito ay may kakayahang hindi kailanman magiging mapurol. Namangha si Mang Lando, hawak ang kutsilyo na parang isang mahalagang kayamanan. Alamat, ito'y, hindi ko alam ang sasabihin. Maraming salamat, at meron pa, dagdag ni Alamat, na may panibagong sigla. Dahil sa iyong kabaitan sa akin at sa iba, nais kong tiyakin na ang iyong negosyo ay laging magiging pinakamahusay. Lumapit siya sa lugar kung saan nakaimbak ang mga karne, ipinatong ang kamay sa ibabaw nito, at muling nagsalita. Pagkatapos ng ilang saglit, tumingin si Alamat kay Mang Lando. Ang mga karne na ito ay hindi lamang mananatiling sariwa ng mas matagal, kundi magiging pinakamasarap pa sa buong bayan. Hindi ito agad-agad masisira o mabubulok. Labis ang pasasalamat ni Mang Lando, halos mapaluha sa kasiyahan. Alamat, ang iyong mga regalo na ito ay higit pa sa aking pinangarap. Paano ko naman ito susuklian? Ngumiti si Alamat, ang pagkakaibigan at kabaitan mo ay sapat na. Ipinakita mo sa akin na may mabuti pa rin sa mundo. Iyan ang tunay na mahalaga. Sa gabing iyon, natulog si Mang Lando na mayroong pasasalamat at paghanga. Ang kanyang buhay at negosyo ay nabago magpakailanman, hindi lamang sa pisikal na mga biyaya kundi pati na rin sa pagkakaibigan na nabuo nila ni Alamat, isang pagkakaibigang magpapatunay na ang kabutihan ay laging may gantimpala. Pagkatapos ng mahiwagang biyaya ni Alamat, nakita ni Mang Lando ang di inaasahang paglago sa kanyang negosyo. Hindi na lamang ang mga lokal mula sa Malaybalay ang dumadayo sa kanyang tindahan, kundi pati na rin ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ng Bukidnon. Nagsimula ang kabanata sa isang umaga na puno ng sigla sa tindahan ni Mang Lando. Habang maagang nag-aayos si Mang Lando ng kanyang tindahan, lumapit ang isang lalaki na mukhang galing pa sa malayong lugar, bitbit ang malaking basket para sa pamimili. Magandang umaga, Mang Lando. Narinig ko sa aming barangay ang tungkol sa iyong sariwa at masarap na karne. Galing pa ako ng Valencia para lang matikman ito, bungad ng lalaki na may kasamang malugod na ngiti. Magandang umaga din kaibigan. Salamat sa iyong pagbisita. Anong maaari kong ihandog sa iyo ngayong araw? Tugon ni Mang Lando na may halong tuwa at pagtataka. Hindi ako tiyak kung ano ang pinakamabenta mo rito, pero gusto kong subukan kung ano man ang irerekomenda mo, sabi ng lalaki. Pinagmamasdan ang maayos na hanay ng karne na naka-display. Inirekomenda ni Mang Lando ang kanyang espesyal na beef brisket, na kilala sa kanyang tindahan bilang di mapantayang lasa at lambot. Subukan mo ito, sigurado akong magugustuhan mo. Ito'y laging bida sa mga handaan sa aming lugar.
Nagpatuloy ang umaga sa ganitong paraan, na may sunod-sunod na mga customer na may kanya-kanyang kwento kung paano nila narinig ang tungkol sa kanyang tindahan. Habang ang hapon na'y lumalamig, isang babaeng vlogger na nagngangalang Maria ang dumating, bitbit ang kanyang camera at notebook. Magandang hapon po, Mang Lando. Ako po si Maria, at ako'y vlogger na nagtatala ng mga natatanging lokal na negosyo sa Mindanao. Pwede ko bang itampok ang iyong tindahan sa aking vlog? Tanong niya, puno ng interes sa kanyang mga mata. Oo naman Maria, masaya akong maging bahagi ng iyong vlog. Ano ang nais mong malaman? Sagot ni Mang Lando, na ngayon ay sanay na sa atensyon na kanyang natatanggap. Habang kinukunan ni Maria ng larawan ang tindahan at ang mga karne, nag-usap sila tungkol sa kasaysayan ng tindahan, ang sikreto sa likod ng sariwang karne, at ang epekto ng kanyang negosyo sa komunidad. Ang sikreto ko po ay simpleng pagmamahal sa aking ginagawa at siguraduhing mataas ang kalidad ng aking mga produkto. At syempre, ang pagtanggap at suporta ng aming komunidad, paliwanag ni Mang Lando, ngunit maingat na hindi isinama ang mahiwagang biyaya ni Alamat. Sa pagtatapos ng araw, napuno ng pasasalamat ang puso ni Mang Lando. Ang kanyang simpleng tindahan ay naging isang hub ng komunidad at patutunguhan para sa mga mahilig sa magandang karne. Naramdaman niya na ang kanyang buhay ay hindi lamang nagbago dahil sa mas mataas na kita kundi dahil sa mga bagong kaibigang na nakikilala niya. Ang mga araw niya ay naging mas makabuluhan, at ang kanyang pasasalamat kay Alamat ay lalo pang umigting. Lumago ng gusto ang negosyo ni Mang Lando, at sa pagdami ng kanyang mga suki, kinailangan niyang palakihin ang kanyang pwesto. Kilala na siya ngayon hindi lamang sa Malaybalay kundi sa buong Bukidnon bilang tagapagtinda ng pinakamasarap at pinakasariwang karne. Ngunit, isang araw, habang papunta siya upang bumili ng mga bagong baka, naganap ang hindi inaasahang trahedya. Nabangga ng malaking truck ang sinasakyan ni Mang Lando. Ang aksidenteng iyon ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya, na nangailangan ng 2 buwang pagpapagaling sa ospital. Sa kanyang pagkawala, sinamantala ng kanyang mga kompetisyon ang sitwasyon. Sa isa sa mga araw na iyon, sa loob ng isang lokal na palengke, narinig ang pag-uusap ng 2 kakompetensya ni Mang Lando. Ngayon na wala si Mang Lando, ito na ang pagkakataon natin para palakihin ang ating mga benta. Dapat nating sabihin sa mga tao na mas maganda ang kalidad ng ating karne, sabi ng isang tindero, habang maingat na inaayos ang kanyang paninda. Sumang-ayon ang kanyang kasama, isang tusong ngiti ang nakita sa kanyang labi. Tama ka, at baka hindi na makabalik sa pagtitinda si Mang Lando. Narinig ko na malubha ang kanyang kalagayan. Maaaring gulay na siya, ito na ang ating pagkakataon. Habang lumalaganap ang mga bulong-bulungan, ang tapat na mga suki ni Mang Lando ay labis na nag-alala. Marami sa kanila ang dumalaw sa ospital, nagdala ng mga bulaklak at dasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Sa wakas, matapos ang 2 buwan, nakalabas na ng ospital si Mang Lando. Bagamat nanghihina at nangangailangan ng tungkod para makalakad, hindi ito naging hadlang para siya'y muling magbukas ng tindahan. Sa kanyang pagbabalik, nabalot ng kaba at pag-aalala si Mang Lando. Kaya ko pa ba ito? Babalik pa kaya ang aking mga suki? Tanong niya sa kanyang sarili habang papalapit sa kanyang tindahan sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbubukas, isa sa mga suking matanda ang lumapit, may bitbit ng ngiti. Mang Lando, napakasaya namin na makita kang muli. Nabahala kami sa nangyari sa iyo. Walang kasing sarap ang karne mo, at walang ibang makakapalit nun. Sumunod ang isa pang suki, isang babae na may dalang maliit na anak. Opo Mang Lando, walang araw na hindi kami nagdasal para sa inyong paggaling. Napaluha si Mang Lando sa mga salitang iyon. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang inyong suporta ninyo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang dating sigla ng kanyang negosyo. Ang kanyang katatagan at ang di matitinag na suporta ng kanyang mga suki ay nagpatunay na higit pa sa karne ang dahilan ng kanyang tagumpay. Ito ay ang malalim na pagtitiwala at pagmamahal na naipunla niya sa puso ng kanyang komunidad. Ang kabanatang ito sa buhay ni Mang Lando ay nagpakita na sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-asa at determinasyon ay laging maghahatid sa muling pagbangon. Habang unti-unting bumabalik ang sigla ng negosyo ni Mang Lando, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang hindi lamang ang kanyang tindahan ang umunlad, kundi pati na rin ang buong komunidad. Napagtanto niya na ang tagumpay ng kanyang negosyo ay maaaring maging susi sa pag-unlad ng marami.
Isang maaraw na hapon, nagpatawag si Mang Lando ng isang pagpupulong sa kanyang tindahan, na dinaluhan ng mga kapitbahay at ilang malalapit na kaibigan. Nais niyang ibahagi ang isang ideya na matagal na niyang pinag-iisipan. Mga kaibigan, panimula ni Mang Lando, habang mahigpit na hawak ang kanyang tungkod, sa tulong ninyo at ng ating komunidad, naging matagumpay ang aking tindahan. Naisip ko, bakit hindi natin palawakin pa ang ating pagtutulungan? Nakikinig ang lahat, ang ilan ay may kuryosidad sa kanilang mga mata. Paano Mang Lando? Tanong ng isa sa kanila, isang batang lalaki na nag-aalaga na ng ilang manok sa kanilang bakuran. Ngumiti si Mang Lando. Alam nating lahat na mahalaga ang sariwa at dekalidad na karne para sa ating tindahan. Kung kayo'y magsisimulang mag-alaga ng mga baka, manok, at iba pang hayop, bibilhin ko ang mga ito sa inyo. Sa ganitong paraan, hindi lang ako ang umuunlad, kundi pati na rin kayo at ang buong komunidad natin. Ang ideyang ito ay sinalubong ng mga ngiti at tango. Iyan ay magandang ideya Mang Lando, sagot ng isang matandang babae, na dati nang nag-aalaga ng ilang hayop sa kanyang maliit na farm. Matagal ko nang nais palakihin ang aking pag-aalaga, ngunit nag-aalala ako kung saan ibebenta ang mga hayop. Kung bibilhin mo ito, mas magiging madali para sa akin na magplano. Dahil dito, marami sa mga kapitbahay at kaibigan ni Mang Lando ang nagpasyang magsimula o magpalawak ng kanilang pag-aalaga ng mga hayop. Sa tulong ng kaunting puhunan na ibinigay ni Mang Lando bilang paunang tulong, nagsimula silang bumuo ng mga kubo para sa mga baka at baboy, at bumili ng mga kinakailangang kagamitan at pagkain para sa mga hayop. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nakita ang pagbabago sa buong bayan. Maraming pamilya ang nagsimulang umasenso, at dahil dito, mas marami ang nakapagpadala ng kanilang mga anak sa mas magagandang paaralan. Naging mas masigla ang lokal na ekonomiya, at nagkaroon ng bagong pag-asa ang marami. Sa kanyang pagtanda, naramdaman ni Mang Lando ang labis na kasiyahan sa kanyang nagawa hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong komunidad. Ang tunay na yaman, madalas niyang sabihin, ay hindi lamang nasa pera kundi nasa pagtulong sa kapwa at pagpapabuti ng buhay ng bawat isa. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang bilang isang mahusay na tindero ng karne si Mang Lando nakilala, kundi bilang isang tao na nagbigay inspirasyon sa kanyang komunidad na magtulungan at sabay-sabay na umunlad. Ang kanyang legasiya ay nagpatuloy na magbigay ng inspirasyon kahit sa mga susunod na henerasyon.